Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Sa videong ito ay ating pag-uusapan at tayo ay maki-update dito sa gaganaping Miss Cosmo 2024 na gaganapin sa Ho Chi Minh City sa Vietnam, kasi mahigit 2 buwan na lang po ay gaganapin na itong kauna-unahang Miss Cosmo sa October 5 at yung ating maging pambato doon ay itong si Atisa Manalo. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi merong update itong CEO, itong Chief Executive Officer ng Miss Cosmo na si Bawang, at ang sabi niya is yung hinahanap daw nila ay hindi daw good speaker, at yung hinahanap lang nila mga kapolitika ay doer of the advocacy. So, ibig sabihin, yung advocacy mo dito, kasi sinasabi niya sa post, parang counterpart ito dito sa Miss Universe. Alam naman natin yung sa kay Catriona Gray, may mga nagsasabi kasi na yung kay Catriona daw ay binuo niya lang daw yung kanyang advocacy, nagamit yung mga bata sa Tondo, and all the while is wala namang nangyari. Okay, wala naman tayong narinig na mga achievement. So ito yung parang counterpart na gustong baguhin ni Bawang dito sa Miss Cosmo, na kung saan yung mga kandidata or yung mga competitors dito sa Miss Cosmo is hindi lang gumagawa ng advocacy for the sake na sila ay sasali sa beauty pageant. So kumbaga, halimbawa ikaw ay advocate ka ng ng mental health awareness, okay, and itong mga pagtulong sa mga bata na biktima ng karahasan. So dapat ay matagal mo nang ginagawa yan mga kapolitika. Hindi mo ginawa yung advocacy na yan for the sake na ikaw ay sasali sa naturang competition, which is nag-agree ako. At kung inyo makikita rin dito sa pamagat ng ating pag-uusapan ay talaga namang pasok na pasok itong si Atisa Manalo, itong ating maging pambato sa Miss Cosmo 2024. So ang sinasabi nila dito is hindi sila naghahanap ng masyadong magaling magsalita but less action. Ang gusto nila ay yung may napatunayan at talagang willing na makipag-cooperate, makipagtrabaho sa kanila just in case sino man yung kukoronahan na kauna-unahang Miss Cosmo. At bakit natin sinasabi dito na pasok sa banga talaga itong si Atisa Manalo? Kasi atin palang napag-alaman base sa ating mga nakalap na impormasyon na ito palang si Atisa Manalo ay businesswoman na, kasi naglaylo nga ito sa beauty pageant after ng 2018 ay naglaylo itong si Atisa at businesswoman siya. So ibig sabihin meron siyang mga na-employ, meron siyang mga empleyado doon sa kanyang negosyo, which is natutulungan niya para magkaroon ng trabaho. So pwedeng gamitin ito ni Atisa Manalo na kung saan ay malawak na yung kanyang advocacy at matagal na. So kumbaga, hindi ito fake advocacy na ginagamit mo yung ibang tao, example itong mga bata, para magkaroon ka kunwari ng cause and advocacies na ipapakita mo doon sa nasabing beauty pageant. Kasi ito ang sinasabi nila kay Catriona is all the while is wala namang nangyari doon sa mga sa mga bata doon sa Tondo. Kumbaga, ginawa mo lang yung iyong advocacy or yung kunwari pagtulong mo sa ibang tao para maka-join sa beauty pageant at mag-ingay din yung iyong advocacy at ma-highlight doon. So ayaw nung Miss Cosmo na yun na ganun ang gagawin dito sa nasabing competition, na kung saan ay nagiging fake na lang yung advocacy para ma-highlight at para manalo sa Miss Cosmo. So ayaw ng itong CEO ng Miss Cosmo mga kapolitika. Okay? Kasi sinasabi rin natin kasi doon sa ating mga previous video na pag-usapan natin na aside dito sa sinasabi natin na pagiging businesswoman ni Atisa Manalo, na kung saan is marami siyang natutulungan na napapatrabaho ng mga tao at the same time natutulungan din yung kanilang mga pamilya. So nakikita natin doon na medyo close din itong si Atisa dito sa may-ari ng Miss Cosmo. Okay, at marami nga nagsasabi base sa mga comment section na kung saan ay baka si Atisa na talaga ang hinahanap na kauna-unahan at kururunahan na Miss Cosmo, kasi base rin doon sa mga comment ay malawak rin kasi itong fan base ni Atisa mga kapolitika. Okay, so alam naman natin na itong mga beauty pageant na ito ay negosyo rin ito, so kinakailangan lang ng maraming customers, and ang mga Pilipino ay talagang nahuhumaling dito sa mga beauty pageant na ito, most especially ngayon na
pinapakita dito sa Miss Cosmo na kung sana iba sila sa Miss Universe. Kasi parang take advantage rin itong disappointment ng mga Pinoy dito sa Miss Universe dahil nga doon sa nangyari kay Michelle D. So it's their time to shine talaga dito sa Miss Cosmo. But sa kabilang naman mga kapolitika ay wag rin naman tayo maging kampante, kasi ang masasabi ko dito ay talagang para sa akin, ang personal na opinion ko ay talagang stand out itong si Atisa base doon sa naging preliminary na yung pag-launch ng ng Miss Cosmo nitong nakaraang buwan ay talagang nag-stand out itong si Atisa Manalo, at nakita nga natin doon na humanga itong mga Vietnamese dito sa Pinay Beauty ni Atisa Manalo. But again, doon sa competition ay doon na talaga natin ngayon pa lang is para sa akin is nasa 60% lang naman itong maging chance ni Atisa Manalo. But kung mag-stand out talaga siya doon sa naturang competition, kasi hindi pa naman natin kilala sino-sino ba yung maging representative ng iba't ibang mga bansa, most especially nga na sa tingin ko ay pinaghandaan rin talaga ito ng ibang mga bansa, most especially na yung price mga kapolitika ay talagang nakakalula naman yung price dito sa mananalo sa Miss Cosmo. For sure pinaghandaan rin ito ng ibang bansa, kung kaya ngayon ay masabi ko nasa 60% lang yung chance ni Atisa Manalo. Depende pa rin yan doon sa maging performance niya doon sa Miss Cosmo, kasi hindi naman natin paalam ang magiging performance din ng ibang competitors. Okay, so kayo mga kapolitika, sa tingin nyo ba ay pasok na pasok si Atisa dito sa Miss Cosmo? Mag-ingay sa comment section kung kayo ay agree na si Miss Atisa Manalo ay posibleng mananalo nga dito sa corona ng Miss Cosmo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe din kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.